Then fans, ito hakalit ka na ng sings mga pero then no, maliban sa makulit ang ating vlog na ito dahil sa mga batang pa-trending ito no sa ginawa ni Sir Alden mga kasombrero sa ito na ano si unahin ko na itong bago si Ma'am Catherine. Spotted po siya no na namili ng mga bench apparels. Ito po ay namimili siya mga kasombreros ng mga damit mga kasombreros no. Pero short hair siya dito. Pero kaka-post lang kasi mga kasombreros eh. So naka-white siya na pangitaas. Parang baby t-shirt yata ang tawag ito. Hindi ko alam. Baby sleeveless na ano. Tapos naka-black siya na pantalon or parang corduroy mga kasombreros. Tapos naka-white shoes na may kulay green na Nike. So alam mo naman na favorite color niya. Ma'am Catherine ang green, tapos nakasalamin ng yung box office queen mga kasombreros. And then ito ang IV Collagen na beauty product din niya ay nag-post din siya no na parang nakakulay light pink yung kanyang damit na parang long sleeve at saka terno ng kanyang parang pantalon mga kasombreros no, light pink. And then andito si Snowy yung kanyang aso, favorite for baby mga kasombreros. Congratulations kay Ma'am Catherine no kasi talagang loyal din sa kanya yung kanyang mga brands mga kasombreros kasi di ba nung Kathniel ay marami rin silang kumbaga pa brand na ini-endorso. Tapos nung naghiwalay ang Kathniel parang mas pinili nila si Ma'am Catherine mga kasombreros na manatili dun sa brand nila mga kasombreros no. Dati yung Talk and Text no parang pareho Kathniel yata, tapos yung Pepsi, tapos yung Realme ba yun, parang gano'n. So basta marami mga endorsements na dati na parang si Ma'am Catherine ang pinili no over kay Sir DJ. So Sir DJ din naman may mga endorsements din naman siya mga kasmaras. And then congratulations no kasi na feature si Sir Alden sa Daily Tribune mga kasombreros na isang sikat na newspaper and magazine sa Pilipinas. So ang out of order niya na dinirect na pelikula nga ay feature no, sabi dito out of order news, Daily Tribune. The film marks a major turning point for Richards, referring to Sir Alden, who has long expressed a desire to expand his creative voice beyond acting. So now as he steps behind the camera, his vision takes center stage in one of Asia's growing platforms for cinematic excellence. As Out of Order prepares for its world premiere on an international stage, Alden Richards not only reintroduces himself as a filmmaker but also affirms his commitment to contributing meaningfully to the growth of Philippine cinema. So talagang na-enjoy ko ang pagbabasa mga customers ng English no. Sorry po pero congratulations kay Sir Alden. As expected maraming blessings ang dumadating mga kasombreros kahit na may mga bashers no, dead ma lang sa bashers mga customers kasi ang mahalaga ay yung mga tao sa paligid niya and yung mga tao na mapa-connected at related sa kanya mga kasombreros. And then ito, naglabas ng ang nisip na matao dito, yung Star Magic Philippines. So Star Magic nga mga kasombreros no. Nag-post sila kagabi ng parang teaser na naghahanap sila ng PA, personal assistant no, correct me if I'm wrong, parang ganon mga pero yung nakalagay dito na na parang picture ay parang Sir Alden. Ang dami tuloy lang hula sa comment section nito mga kasombreros. So it's either Sir Alden yung nakalagay dito or si Paolo Avellino. So yun yung options ng nasa comment section mga kasombreros. Pero yung iba syempre talagang gusto nila na tabi na kayo, ako na dyan, akin na to, parang gusto nila maging personal assistant or maging part ng Star Magic. Well, of course kapag nakapasok ka sa Star Magic, ABS-CBN yan So parang sikat ka na, parang when you're affiliated to ABS-CBN talaga na nagtatrabaho ka dyan, parang sipin na part ako ng sikat at saka malaking kumpanya no, ABS-CBN mga kasombreros. So ito kayo po, di ba yung picture niya para talagang si Alden no? Hindi ko alam kung may pasabog na naman itong Star Magic na ito
or baka bibisita. Kasi di ba yung collaboration ngayon, Sir Alden talagang gusto niya ng exploration. Di ba sa Viva agency, Viva Artist Agency, tapos parang wala nang bakod no? Pwede siyang tumawid sa ABS-CBN, pwede siyang kumapa GMA, ABS-CBN, GMA. So parang ganun lang siya mga kasumbrers kasi nga yung Viva Artist Agency ay kumapa hindi sila exclusive na kontrata. So pwedeng sa GMA, pwedeng sa ABS-CBN. So ganun mga kasumbrers, pwedeng sa TV5. So yun ang kumapa kagandahan din kapag wala kang exclusive contract. So just like Sir Alden, baka magbigay siya ng talk, no? Magbigay siya ng encouragement or magkaroon sila ng conference mga kasumbrers sa Star Magic para magbigay encouragement kasi di ba yung GMA Sparkle Artist Center kung saan siya belong ay example din siya. Tapos ito na nga no sa baka tingnan natin kung ano yung mga susunod na mga pasabog pa ni Box Office King mga kasambreros. And then ito, sobrang nakukulitan ako dito mga kasambreros kasi yung mga bata talagang sinunod na yung trend no ni Sir Alden mga kasambreros. Ang dami dito mga nagpapakute na mga chikitings sa mga kasambreros. Basta sobrang cute mga kasambreros ng mga batang ito na kung saan ay talagang game na game din ang mga magulang. No, talagang trending, no? Kita ko talagang trending. Maraming likes at views mga kasambreros ang gantong pauso at trending. At pinopost na mga magulang nila sa kanilang mga anak mga kasambreros sa sobrang cute na cute. So talagang pati mga bata, yung nakaraan matanda, no? Nakita ko may mga matanda din mga kasambreros na gumagaya ng trend na ito kung kaya ako parang sobrang tuwang-tuwa mga kasambreros. And then ito, isisingit ko to mga kasambreros kasi parang kinumpara yung likod ni Ma'am Catherine kay Ma'am Barbie Forteza, no? Na kung saan sobrang bait ito ni Barbie Forteza. Totoong tao, parang hindi man totoong tao. Parang yung sasabi kong totoong tao kasi tao naman talaga siya. Yung yung humbleness, yung tropa-tropa, yung pagiging kalog. So parang all-in-one din siya mga kasambreros. And naalala ko nung time na nahulog yata yun si Herlin Budol sa stage. Kahit na yung GMA Gala yata yun. Tapos may award siya. Kahit naka-gown, tinakbo niya talaga mga kasambreros si Herlin Budol. Na kung saan ay naka-gown siya. Grabe. Talagang tapos yung vlog na basta maraming mabait din ito si Ma'am Barbie Forteza mga kasambreros. And then ito, isisingit ko lang din ito mga kasambreros kasi sobrang kasi ako dati talagang hinahangaan ko rin Sir Vico, no, yung kanyang leadership. Vico Soto, no, mayor ng Pasig na pero lang dito kumapa ako lang humanga lang ako, no. Sabi ng fan, finally may sasalihan na ako na fans club, no, VCAT. Di ba yung sabi nila Cat din kasi Ma'am Catriona Gray at saka si Sir Vico Soto. So sabi dito kasi si Sir Vico Soto ay finalo si Ma'am Catriona Gray, tapos si Ma'am Catriona Gray naman ay finalo, no, si Sir Vico Soto. So parang umaagos ang pag-asa. So parang bagay sila, no, matangkad, parehong God-fearing din ito si Sir Vico Soto nga kasi Christian siya. He was raised in a Christian family by Ma'am Connie Reyes mga kasambreros, which is very ideal din, no, sa pagiging maging husband or maging boyfriend mga kasambreros and anak. So kapag Christian talaga, totoong Christian mga kasambreros ay ideal ka talaga sa halos lahat ng aspekto ng buhay. Alright, so yun actually sa ating Kathleen items sana po ay pangyan po natin ang Word of God and Blessed Sunday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang the best po nito. Ang title natin, Walang Kahit Isang Palya. 1 Kings 8:56, Blessed be the Lord who has given rest to his people Israel according to all that he promised. There has not failed one word, kahit isa, of all his good promise which he promised through his servant Moses. So ito mga kasambreros, ang setting dito or ang eksena ay si King Solomon, no, ayan, recognizing and acknowledging God's faithfulness nung pag-fulfill at pagtupad ng Panginoon sa kanya mga pangako sa Israel. Kung kaya sabi niya dito, walang isang kahit na salita niya ang pumalya. Lahat ay tinupad ng Panginoon mga kasambreros, word per word, no, detail per detail mga kasambreros. So ganun po katindi, ganun po ka-powerful, ganun ka faithful, katapat mga kasambreros ang
Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng Haring Solomon ng bansang Israel. So ito po sa 1 Kings naman, chapter 8 ay parang kung imagine natin na si King Solomon ay nakatayo before the entire assembly of Israel in the grand and majestic temple he had built for the Lord in Jerusalem. So kasi nagpatayo siya ng ng templo para sa Panginoon, mga kasambreros. So ang eksenang ito ay nababalot ng kamanghaan, ng awe, ng amazingness at saka reverence, mga kasambreros, sa mga tao tungo sa or towards sa Panginoon, mga kasambreros. So there were sweet aroma of incense and the sound of prayers at saka praises, pagdakila at pagtaas, rising up to heaven sa Panginoon, mga kasambreros, because the people were power filled with awe and wonders and thanksgiving dahil nga tinupad ng Panginoon kahit isa na walang palya ng kanyang salita ang hindi nagawa kundi lahat-lahat, mga kasambreros. And the temple is adorned with gold and precious stones, a symbol of the glory and splendor of the God of Israel. So kung alam niyo po yung kwento, si King David, anak niya si King Solomon. Si King David nung mapamalapit na siya mamatay kasi matanda na siya, gusto niya pa sanang mag-build ng temple. However, ang sabi ng Diyos, wag na ikaw, ang anak mo na lang na si King Solomon magpapatayo ng templo para sa akin. So pero diba pa parang tinipo na lahat ni King David yung mga materials ng kanyang anak na nagagamitin sa paggawa ng templo, lahat ng ginto, mga bronze, silver, lahat ng uri ng available na materials, mga kasambreros. At saka bumili pa talaga siya, umangkat siya ng maraming mamahaling bato, mamahaling gemstones, mga kasambreros, para gamitin sa templo ng Panginoon. Because yun ang niya, di ba si King David, a man after God's own heart. So talagang binigay niya lahat, yung kanyang kayamanan, yung dunong, yung lakas, yung wisdom na meron siya nabigay ng Panginoon ay ginamit niya para din sa pagdakila sa Panginoon, mga kasambreros. So ang tema na ito ng God's faithfulness ay nag-echo sa ibang parts ng Biblia, mga kasambreros. And alam natin na ang Diyos natin ay faithful, tapat po siya, mga kasambreros. Kagaya na lamang sa kanyang ang pagtupad na ito, parang kagaya nito, similarity or nagre-resemble ang verse na ito na 1 Kings 8:56 dito nga sa Joshua 21:45 na sinasabi dito ni Joshua, not one of all the God's promises to Israel failed, everyone was fulfilled. So yan ang kanang sinabi, mga kasambreros, kumbaga parang confirmation. And maliban sa Joshua 21:45, mga kasambreros, ay meron din dito yung 2 Corinthians 1:20. Sinabi ni Apostle Paul naman, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. So ibig sabihin, lahat, mga kasambreros, word per word, every single promise that God made ay finulfill niya, talagang tinupad yung, mga kasambreros. Hindi kagaya sa ating mga tao na pag nangako ay talaga napapako minsan. Actually, yung yes ay yes dapat, ang no ay no. Kasi kung hindi natin kayang gawin yung yes at hindi natin kayang gawin yung no, bakit pa tayo mangako, di ba? Kung kaya pag kapag sabi na promise, no, hindi promise, no, yes lang. Kapag yes, yes. Kapag no, no, mga kasambreros. Kasi beyond that, ay hindi na po natin kaya, mga kasambreros. And according sa Biblia, sa Book of James, ay Book of James and Matthew, ay that's of evil one na, mga kasambreros. And ang references pa na to, yung na-mention natin na Joshua 24:45 tsaka 2 Corinthians 1:20, mga kasambreros, ay nag-highlight, nag-a-affirm sa katapatan ng Diyos, mga kasambreros, across different times and contexts. So kasi pansin natin, ang 2 Corinthians, New Testament, ang Joshua naman, Old Testament. So tapos para magkaibang time settings, magkaibang era, kumaga pa, mga kasambreros. Kung ikaw Gen Z, sila naman Gen X, na parang ganon. So pero malayo pa, mga kasambreros, yung generations na natupad ng Panginoon at saka na-confirm itong kanyang salita na lahat, walang isang pangako, walang isang salita niya ang hindi niya tinupad, mga kasambreros. And promises often
And promises often go unfulfilled in today's world. So gaya na mention ko, talaga may mga parang pag nangako ang tao, parang expect mo na mapapako yan. O babayaran ka sa katapusan. Pagdating ng katapusan, babayaran ka parang pag sa uta. Pag nangako yan, ako talagang medyo 50-50 mga kasembreros. So not unless kapag sa bangko for example or automatic deduction, so ganun. Pero pag sa tao to tao lang ang transaction, talagang masabi mong parang 50-50 kang maniniwala na tutuparin. Maniniwala ka na lang kapag andyan na mga kasombrero. So, this promise ng tao na unfulfilled tsaka hindi nagawa mga kasambreros, parang maglilid siya sa disappointment and distrust or mistrust, tama? So, parang, syempre, disappoint ka. Sabi mo, ganun, tapos hindi ka naman, ganun mga kasambreros. No? And ang verse na ito ay nagsaserve ng comforting reminder ng pangako ng Panginoon na kakaiba. No? Iba ang Panginoon natin mga kasambreros kapag siyang nangako. Kaya kahit na isa ay walang palya ang kanyang pangako. They are dependable and true ang pangako ng Panginoon mga kasambreros. So, whether we are facing uncertainties, waiting for answers, or seeking peace, ang assurance na ito ng Panginoon ay makakatulong sa atin sa pag-anchor at pagpapatibay mga kasambreros, pag-strengthen ng ating pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Kagaya ni Sarah, for example, na asawa ni Abraham, no, a young woman felt overwhelmed by life's challenges. So, pero nagtiwala sila mga kasambreros. So think about the immense impact of trusting in a God who never breaks His word. So kahit na isa, wala siyang binasag, wala siyang paasa, kundi talagang tinupad niya mga kasambreros. Believers find peace and strength in trusting a God who fulfills His promises without fail. So walang failure mga kasambreros, lahat tinupad ng Panginoon. So sabi niya pa dito, reflect on the significance of holding on to the promises of God in times of doubt and uncertainty, knowing that His word is steadfast and true. So talagang parati yun mga kasambreros. Kaya yung title natin ay kahit isa walang palya mga kasambreros, lahat ng kanyang salita. Kung parang panagsabi siya, matutupad, no? Parang isang leader o isang may authority, may command or may isang big position mga kasambreros sa kumpanya for example or sa isang organization. Kapag nagsabi yan, talagang tutuparin ng kanya mga angels na on Diyos natin. So kung parang pagbungka na yung bibig niya at yun na yun mangyayari yun mga kasambreros, kahit na maraming hadlang. So it will come to pass no matter what happens. Ganun siya mga kasambreros. And ang ating gagawin from this point is panghawakan natin, no? Let us hold on to the promises of God with unwavering faith as we meditate on this verse, knowing that He is faithful and true to His word. So kailangan talagang pagtiwalaan natin, no? Yung reliability ng Panginoon natin sa kanya mga pangako mga kasambreros. And think about how much you rely on your mahal mo ako ginawa mo wakal ka tapos daan ko na ganapang pagsaba bukto ka ba sa likod ka pagsaba dia po. So lamang po in the meantime nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, trustworthy name of our Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po mga kasambreros, paalam po. I love you.